Hello sa mga ka-K4. Ito po yung kaganapan ng Lenten season at ng Holy Week sa aming parokya at sa aming pamilya. So, nung March 9 po ay nagkaroon kami ng Visita Iglesia sa lalawigan ng Batangas at ito po ang una naming pinuntahang simbahan, ang Archdiocesan Shrine of Our Lady of Kaysasay sa Taal, Batangas. Dahil po medyo nire-renovate ang kanilang simbahan, kaya dito po kami nagmisa sa maliit nilang chapel sa labas. Ito po ang Our Lady of Kaysasay. Sumunod naman po ay nagpunta kami sa Minor Basilica and Parish of Saint Martin de Tours sa Taal, Batangas din po iyan, kung saan po napakaganda ang kanilang simbahan, napakalaki, napakaluwag, at talaga pong kamangha-mangha ang mga architecture na sa ceiling at sa buong kapaligiran ng simbahan. So ito po yung Minor Basilica ng Saint Martin de Tours sa Taal. At nandito rin po yung isang sikat na nagtitiktok na pare na si Father Dax Ramos, yung medyo komedyante pong pare. At nung panahon pong pumunta kami dyan, siya po yung nagmimisa at that time. At meron din pong mga iba pang mga pilgrims na naandyan. So, medyo nagintay pa po kami para makatapos yung isang grupo ng pilgrims bago po kami nakapagdasal. Ang sumunod naman po naming pinuntahan ay ang Archdiocesan Shrine and Parish of St. Therese of the Child Jesus sa Santa Teresita, Batangas. Ayan po ang skola na kumanta pagkatapos or habang nagnililay sa bawat estasyon. Ang sumunod naman po ay nagpunta kami sa Invention del La Santa Cruz Parish sa Alitagtag, Batangas. Yan po ang kanilang maganda ring simbahan. Pagkatapos po ay nagpunta kami sa Archdiocesan Shrine and Parish of San Isidro Labrador sa Cuenca, Batangas. At dito na rin po kami kumain ng lunch dahil medyo gutom na at maagang umalis pa sa aming parokya sa Pansol, kaya gutom na ang mga parokyano. Ayan. Sumunod naman po ay nagpunta kami sa Our Lady of Mary Mediatrix of All Graces sa Lipa City, Batangas. Napakaganda rin po ng kanilang simbahan. Ayan po. At sumunod naman po ay nagpunta kami sa Our Lady of Mount Carmel. Doon din po yan sa Lipa City, Batangas. Yan po yung kanilang parking area. Napakalaki. At ito po yung mga vans na sumama sa Visita Iglesia. Ito po ang van ng Schola Trinitatis. At marami rin naman pong mga parokyano na nakasama sa Visita Iglesia. At nakakatuwa po dahil talagang merong mga ibang hindi namin nakikita sa simbahan. Pero nandun sila sa Visita Iglesia. So sana po magtuloy-tuloy na ang kanilang pagsama sa aming parokya. At ito po daw sa Our Lady of Mount Carmel, dito po nagkaroon ng apparition dati. So ito po yung lugar na iyon. Ito po mga parokyano ng Holy Trinity Parish. Kasama po namin ang ilang madre ng RVM Sisters ng Betania Retreat House at meron din po silang Home for the Elderly sa Pansol. Ayan. At ang huli po namin pinuntahan ay ang Metropolitan Cathedral Parish of San Sebastian sa Lipa City, Batangas din po yan. At dito po ay napakalaki rin ng simbahan nila, napakaluwag. At medyo luma na siya pero makikita mong napakaganda ng pagkakagawa. Sobrang tibay niya dahil nakatayo pa rin siya kahit anong lindol or anumang calamities na dumating, nandyan pa rin siya at napakaganda rin po ng kanilang architecture ng mga ceiling. Yan, kita nyo naman po, sobrang ganda ng mga paintings sa ceilings para kayong nasa Italy, di ba po? Ayan, at yan po ulit ang huli naming simbahang pinuntahan, kaya po talagang sinulit na namin ang pag-stay dyan. At nag-picture-picture na po ang mga parokyano ng Holy Trinity Parish. Yan po ang kanilang altar, di ba po, napakaganda. Parang ang sarap magpakasal dito sa cathedral, sa Lipa Cathedral. So, yung mga magpapakasal po sa inyo, baka gusto nyo i-consider itong Lipa Cathedral. Ayan. Ayan po ang, at ito naman po ang Schola Trinitatis ulit.
na hindi man po kami kompleto, pero at least namin nakasama po dahil yung iba po ay may mga pasok. Ayan, so medyo pagod na. Ito po ang aming choir master na si Jem. Yan, medyo talagang pagod na dahil sa puyatan, sa pagpapractice, sobrang pagod na po. Pero all for the glory of God. To God be all the glory, praises, and thanksgiving. So, ito po ang kabuuan ng Lipa Cathedral. At makikita niyo pong sobrang luwag talaga niya at napakalaki niya. At ito na po kasi huling simbahan na, so nagpapapicture na po ang mga sumama sa Visita Iglesia. Ayan. Ito po ang kanilang Divine Mercy. At nandito rin po sa sulok yung kanilang image ng kanilang patron na si San Sebastian. Ayan, pupuntahan po natin ang image ni San Sebastian. Ayan po siya. Ayan. Kanilang patron saint dito sa Lipa Cathedral. At nanampong naman pong linggo ng Palaspas ay nagbendisyon ng mga palaspas sa barangay hall po ng Pansol, Calamba City. Ayan. Ito po ang aming kura paroko na si Reverend Father Marlo Marasigan. At ito po ang mga parokyano ng Holy Trinity Parish sa Pansol, Calamba City na tinaguri ang resort capital of the Philippines dahil po sa maraming dito ang mga hot spring resort. So, kung gusto nyo mag-swimming dahil mainit ang panahon, dito na lang po kayo magpunta sa Pansol at siguradong mag-e-enjoy kayo. Although hot spring po siya, merong mga lugar naman or lumalamig naman po yung tubig. Kaya kahit mainit ang panahon, masarap pong maligo. At nag-procession po ang mga tao papunta dito sa aming parokya mismo, sa aming simbahan, sa Holy Trinity Parish. So maliit lang po ang aming simbahan pero pinagmamalaki po namin na ang amin pong, actually hindi siya patron, kundi yung parang advocate ay ang pinakamataas sa lahat dahil siya po ang pinaka Holy Trinity, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ayan po ang aming parish priest na si Father Marlu, ang aming altar, at ang mga images ni Jesus Christ na nakaupo, at yung isa po yung scourging at the pillar. Yan po yung mga sinama ng posisyon ng mga santo nung Holy Wednesday. At nung kinahaponan naman po ay sumama ako sa mga PWD officers ng Pansol chapter para mamigay po sila ng konting ayuda at tulong sa isa po nilang miyembro na si Arian dahil po humingi sa kanila ng tulong kasi yung kanyang asawa ay may sakit at may 3 po siyang anak na nag-aaral pa pero wala po silang hanap buhay. So, sa kabutihan naman po ng mga puso ng mga PWD officers and members, nag-solicit sila at nagkapagbigay sila ng konting tulong ng mga pagkain at pera para po sa panggastos ng pamilya ni Arian. So, ipagdasal po natin sila at ang kanyang asawang may sakit. Ayan po yung kanyang asawa na may sakit. Pagdasal po natin sila. Ayan. Tapos po nung Lunes Santo, hindi po kami nakasama sa pabasa ng parokya dahil meron po kaming pasok at may mga ginagawa. So, nung Martes Santo po, ito po ay Estasyon General na ginawa po sa Lazaro Subdivision sa Purok 1 ng Pansol. Ayan po, kung makikita nyo, papasok po tayo sa isang subdivision. So, ito po ay isa sa isang subdivision sa Pansol na may mga malalaking bahay at resorts. Ayan. So, kung gusto niyo po mag-swimming, ito po dito po yung may magaganda at malalaking resorts sa Lazaro Subdivision. So, naglalakad na po yung mga parishioners ng Holy Trinity Parish. Yung iba po dyan talagang nagsakripisyong maglakad dahil masakit na yung mga paa. At ang mga naging apostoles po natin ng Holy Week ay ang mga miyembro po ng Knights of Columbus. So, sila rin po yung mga nagbuhat ng krus mula sa isang estasyon papunta sa susunod na estasyon. So, talagang sobra silang masipag sa pagbubuhat ng krus ni Jesus Christ. At ito naman po ang ating parish priest na si Father Marlo, kahit masakit po ang paa, ay talagang naglakad pa rin kasama ng mga parokyano para makibahagi sa Estasyon General
sa pagdurusa ni Jesus Christ. At ito naman po ang Schola Trinitatis, although hindi po kami, sobrang konti lang po namin dyan. Pero sa awa po ng Diyos ay nakaraos kami at nakanta namin yung 14 na kanta sa bawat estasyon. Sa tulong po ni Mark. Yeah, thank you, Mark. At ito na po, palabas na po kami ng subdivision at nagkaroon po ng misa pagkatapos ng Estasyon General sa isang resort po doon sa Lazarus Subdivision. Ito naman po, nung Miyerkules Santo ay dumayo po kami ng pabasa sa Mahayhay, Laguna. Dahil yun po ang bili ng isa po naming tita na namatay nung January lang, si Auntie Lori, na sana daw po ay magbigyan ng pabasa si Amama. Yan po ang tawag namin sa image dyan ni Jesus Christ na pamana pa ng mga lolo't lola namin sa amin. Kaya po, ayan, nagkaroon ng pabasa doon sa Mahayhay. At dito rin po sana kami makikidayo ng prosesyon ng mga santo. Kaya lang po napakaaga pala ng kanilang prosesyon dito. 3:00 pa ng hapon ay may misa na at diretso na pong prosesyon. Para daw po yung mga senior citizens ay makasama dahil at least maliwanag pa, hindi sila madadapa at nakikita pa nila yung dadaanan nila. Yan. So nagdasal na lang po kami sa loob ng St. Gregory Parish dito sa Mahayhay at nakitingin na lang po kami sa mga santo na pinrosesyon. Yan, dahil hindi na po natin naabutan yung misa at prosesyon. Kaya nakitingin na lang at nakipicture na lang kami sa kanila. Dito po ang hometown ng aming Mami Ned sa Mahayhay, Laguna. Ayan po. At nung naman pong Huwebes Santo, ginanap po ang paghuhugas ng mga paa ng mga apostoles, pati na rin po yung Last Supper. And after po ng Mass, nagkaroon po ng vigil at the Altar of the Repose. Ito po yung pagbi-vigil hanggang 12:00 ng hating gabi. So, bawat oras po ay may naka-assign ng mga BPC at mga organizations para po magdasal, magnilay-nilay, umawit, at talaga pong yung mafe-feel yun na kasama nyo si Lord sa pagdadasal na ito dahil naka-expose po siya dyan sa Blessed Sacrament. So, nagtatanod po para sa kanyang Biyernes Santo ay ang kanyang pagkamatay na. Yan. So, yan po ang vigil at the altar of the repose. Nung Biyernes Santo naman po, ayan, yung pinangunahan po yan ni Father Marlu na naglakad paluhod papunta po sa cross ni Jesus. At ito na po, nung matapos na lahat ng parokyanong makahalik at makapunta sa cross ni Jesus, ay tinatayo po ng mga lay ministers at ng mga sakristan si Jesus. Pagkatapos po niyan ay nagkaroon ng prosesyon at nagkaroon ng paglilibing. Noon naman pong Sabado de Gloria ay ginanap po ang Easter Vigil. So, sa labas po ng simbahan ay ginanap itong pagsisindi ng Paschal Candle. Ayan, so andyan po si Father Marlu at ang mga parokyano sa labas ng simbahan. At nagdalagay po ng marka si Father dun sa Paschal Candle at may mga dinadasal po. May mga seremonyas pong ginawa dyan. At nung pong after po dyan ay pumasok na po sa loob ng simbahan. Ayan na po, sindihan na yung Paschal Candle. So, sobrang dilim pa rin po kasi yan po yung time na patay pa si Jesus, diba? So, nandun pa tayo sa kadiliman. Ayan, so, ang mga tao po ay may dala ng mga kandila dahil sobra po talagang dilim at sabik na po talaga sa liwanag sa pagkabuhay na muli ni Jesus Christ. Ayan, ang buong simbahan po ng Holy Trinity Parish. At, syempre, masaya pong kinanta ang Exalted ni Father Marlu, pati na po mga tao at ng choir. May kasama pang sayaw po yan. So, dapat tayo maggalak dahil ang ating manunubos ay muling nabuhay. At yun po ay si Hesus Kristo. So, maganda po yung kantang yan sa Exalted, nakaka-indak. At
Yan po, syempre masaya ang lahat dahil nabuhay na muli si Jesus Christ, naroon na namang liwanag tayong natatanaw. Binuksan na po ang mga ilaw at nilagay na po ang tablecloth sa altar. At ito po ay may bibinyagan po na isang bata. Yan po, nagkaroon ng dasal bago po ang binyag. At ito po ay pagsasariwa ng baptismal vows. At nagintay po ang mga tao ng alas 12 ng gabi para po sa salubong. So yung mga babae po ay doon sa barangay hall ng Pansol ng galing at yung pong mga lalaki ay doon sa Purok 5 covered court naman galing. At ito na po ang masayang pagsasalubong ni Mama Mary at ni Jesus Christ. So ito po yung tinatawag natin salubong. At tatanggalin na po ng mga angels ang belo ni Mama Mary para magkita na silang muli ng kanyang anak na si Jesus. Ayan po, nagtiyaga talaga ang mga tao magintay ng 12 o'clock para po makasama dito sa salubong. And happy Easter po sa inyong lahat at magkaroon ulit tayo ng panibagong buhay, panibagong lakas at pag-asa sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong si Jesucristo. So mga ka-K4, yan po ang mga kaganapan noong Lenten season at noong Holy Week sa aming parokya sa Holy Trinity Parish, Pansol at sa aming pamilya po. At sana po kahit hindi na po Lent, kahit hindi na po mahal na araw, patuloy pa rin po nating ialay ang ating mga dasal at panalangin para po sa kapayapaan ng buong mundo, para po sa ating mga pamilya at sa mga tao pong nangangailangan ng dasal at ng ating mga pagkalinga. So, patuloy po tayong maggawa ng kabutihan at wag po tayong magsasawang magdasal at maniwala na walang imposible po sa Diyos. Yan. So, ang Bible verse po natin ngayon, yung isa sa paborito kong Bible verse, ang Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Yan, dahil wala po tayong magagawa kung wala po ang Diyos sa buhay natin. So, ito po, pag ginagawa ko ito, hindi ko po ito magagawa kung wala ang Diyos na sumusuporta at lagi po tumutulong sa akin at gumagabay. So, lagi po natin paniwalaan na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. So, maraming salamat sa inyo at nawa po ay magkita-kita tayong muli sa aking susunod na vlog. Lagi po tayong mag-iingat lahat at huwag po tayong makakalimot magdasal. God bless you all. Mama Mary loves you and I love you too. Okay po. Sayonara! Sayonara sa Japanese, Zai-chan sa Chinese. Paalam po mga ka-K4. Bye!